Sa gitna po ng investigasyon sa flood control projects, balik bansa na po ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bunoan mula po yan sa Amerika. Ayon sa Bureau of Immigration, lumapag si Bunoan sa NAIA kahapon ng umaga sakay po ng China Airlines mula sa Taipei, Taiwan. Nobyembre nga nang umalis ng bansa si Bunoan para samahan ang kanyang misis na sasailalim sa medical procedures sa Amerika. Disyembre pa siya dapat nakabalik ng bansa. Pero una na rin sinabi ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez na sinabihan siya ni Bunoan na mag-e-extend dapat ito sa ibang bansa bago umuwi sa Pebrero 15. Isa po si Manny Bunoan sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Na-isyuhan na siya ng sabina para makaharap sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Sinampahan po naman ang kasong graft at malversation ng Ombudsman sa Sandigan Bayan sina dating Senador Bong Revilla at 6 na dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ito ay may kaugnayan sa 92.8 milyong pisong halaga ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bukod kay Revilla, kasama po sa mga kinasuhan sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Ayon po sa findings ng Ombudsman, nagsabwatan daw ang mga sangkot para mailabas ang nasa 76 na milyong pisong pondo para nga sa konstruksyon ng proyekto sa Barangay Bunsuran. Idineklarayang kompleto pero wala nang naitayo namang proyekto. No bail o walang piyansa ang inirekomenda ng Ombudsman sa kasong malversation. Hiniling din po nila sa Sandigan Bayan na agad pong marapol ang kaso sa hukuman na hahawak nito at agad-agad magpalabas po ng arrest warrant at hold departure order laban sa mga sangkot. Dati na pong itinatanggi ni Revilla ang naturang mga aligasyon. Kahit hindi pa lahat nakukulong, mismo ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang nagsabi na patapos na raw ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa isang ambush interview ng Pangulong Marcos Jr., sinabi niyang nakadepende sa dami ng trabahong natitirang desisyon kung bubuwagin na ba ang komisyon. Nauna nang sinabi ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na plano nilang sumulat sa Office of the President para linawin ang plano para sa ICI. Pinag-aaralan pa ng Pangulong Marcos kung magtatalaga siya ng kapalit matapos magbitiw ang dalawang commissioner ng ahensya. Sa ngayon mga kapatid, habang wala pa raw ang mga bagong commissioners, inaayos at iniingatan muna ng ICI ang lahat ng dokumento at ebidensya. Binatikos naman ng ilang mambabatas ang posibleng pagbuwag sa ICI at tinawag na palabas lamang ng administrasyon ang pagbuo nito para daw palabasin na may ginagawa sila sa isyu ng korupsyon. Samantala po naman gusto raw pong patalsikin na sa Kamara ng ilang mambabatas si Cavite Congressman Kiko Barzaga. Nakatagda na po matapos ang kanyang 60 araw na suspensyon ng naturang kongresista sa buwan ng Pebrero. Pero kung balak po ng National Unity Party o NUP na maghain ulit ng ikalawa pong ethics complaint para ma-extend ang suspensyon ni Barzaga, paliwanag po ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, tila wala rin ho kasing epekto ang pagpapataw ng kaparusahan ng Ethics Committee kay Barzaga dahil tuloy-tuloy pa rin daw ito sa pagkakalat ng mga paninira sa social media laban sa mga kasamahan niya sa Kamara. Para po kay Puno, tila naglalaro na lamang daw si Barzaga kaya naniniwala siyang dapat na itong patalsikin bilang kongresista. Kamakailan po lamang ng akusahan ni Barzaga ang mga miyembro ng NUP na tumanggap umano ng suhol mula sa bilyonaryong si Enrique Razon para suportahan ang pagtakbo ulit ni Congressman Martin Romualdez sa pagka-speaker noong 2025. Bagay na itinatanggi naman ng NUP at maging ng naturang negosyante na naghain ng kaukulang demanda laban kay Barzaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!